Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagkatao? May mga pagkakataong ang inaakala nating pinakatamis na pag-ibig ay may itinatagong pait. Sabi nila, ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, hindi mo na maibabalik sa dati. Pero, paano kung ang salamin na tinitingnan mo ay sa simula pa lang isang perpektong kasinungalingan? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na ang tunay na kulay ng isang tao ay lumalabas hindi sa harap ng mga papuri, kundi sa mga anino ng pagsubok. Para kay Rico C. Nagluntian, ang gabing iyon ay perpekto. Ang marangyang hapagkainan ng Hacienda Diwa Luntian ay naliligo sa ginintuang liwanag mula sa aranyang kristal. Ang hangin ay may dalang amoy ng mga bulaklak ng Dama de Noche mula sa hardin. At ang bawat tunog ng kubyertos na tumatama sa mamahaling pinggan ay tila musika sa kanyang pandinig. Ngunit ang lahat ng iyon ay baliwala. Ang tanging nakikita niya, ang tanging sentro ng kanyang mundo, ay ang babaeng nasa kanyang harapan. Si Mahalina David, ang kanyang halina. Bawat ngiti nito ay parang sikat ng araw na tumutunaw sa anumang pag-aalinlangan sa kanyang puso. Bawat tawa nito ay isang himig na gusto niyang pakinggan habang buhay. Ngayon, sa harap ng kanyang ama, si Don Kael Luntian, ipinapamalas ni Halina ang lahat ng dahilan kung bakit ito ang babaeng pakakasalan niya. Hindi po naging madali ang buhay sa amin, Don Kael. Malumanay na kwento ni Halina habang eleganteng hinihiwa ang kanyang pagkain. Pero itinuro po sa akin ng aking mga yumaong magulang na ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap. Napatingin si Rico sa kanyang ama. Tahimik lamang itong nakikinig. Ang mga mata ay hindi bumibitaw sa bawat galaw ni Halina. Isang klase ng pagmamasid na hindi lubos maintindihan ni Rico. Hindi ito paghanga, pero hindi rin naman pagkasuklam. Ito ay isang uri ng pagsusuri na para bang ang kanyang ama ay isang mag-aalahas na tinitingnan kung ang isang diamante ay tunay o peke. Ngunit para kay Rico, si Halina ang pinakatunay na diamante sa lahat. At ipaglalaban niya iyon kahit kanino. Pagkatapos ng hapunan, inaya ni Rico si Halina na maglakad-lakad sa hardin kung saan unang namulaklak ang kanilang pag-ibig. Sa ilalim ng bilog na buwan, huminto sila sa tabi ng isang fountain. May problema ba, mahal ko? Tanong ni Halina. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Kanina ko pa napapansin na parang ang lalim ng iniisip ng iyong ama. Umiling si Rico at hinawakan ang mga kamay nito. Huwag mo siyang alalahanin. Ganoon lang talaga si Papa. Masyadong maprotect. Ang mahalaga ay kung anong meron tayo. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon na yari sa pelus. Lumuhod siya. Rico, bulong ni Halina, may pagkagulat sa kanyang mga mata. Alam kong nag-propose na ako dati. Simula ni Rico, ang puso niya ay kumakabog ng malakas. Pero gusto kong gawin itong muli. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, na may singsing na mas karapat-dapat sa'yo. Binuksan niya ang kahon at kumislap ang isang dambuhalang diamante sa liwanag ng buwan. Huminga ng malalim si Halina at may mga luhang namuo sa gilid ng kanyang mga mata, mga luha ng kaligayahan, sigurado si Rico. Mahalina David, pakasalan mo ako muli? Oo, oo, syempre oo. Halos pasigaw na sagot nito. Niyakap siya ng mahigpit habang isinusuot ni Rico ang singsing sa kanyang daliri. Perpekto. Nang ihatid niya si Halina sa sasakyan nito, sinalubong siya ng kanyang ama sa may beranda. Nagtitimpla ito ng kape. Mukhang masaya kayo ng iyong nobya, sabi ni Don Kael. Ang boses ay patag at walang emosyon. Sobra oppa, siya na talaga, sagot ni Rico, hindi maitago ang nangiti. Huminga ng malalim si Don Kael at humigop sa kanyang kape. Anak,
May isang bagay lang akong gustong sabihin sa'yo. Ang tunay na ugali ng isang tao ay hindi mo makikita kapag nakaharap sa'yo. Hindi mo rin makikita kapag kasama ang mga taong may pakinabang sa kanila. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Rico. Ang tunay na kulay, lumalabas iyan kapag kaharap nila ang mga taong wala silang makukuha, kapag walang nakatingin. Kumunot ang noo ni Rico. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Hapa? Pinagdududahan niyo ba si Halina? Ang sinasabi ko lang, maging mapagmatsyag ka, Rico. Pag-ibig ang nagpapabulag sa pinakamatalinong tao. Isang bahid ng inis ang gumuhit sa puso ni Rico. Kilala ko si Halina Upa. Mabuti siyang tao. Simple at mapagkumbaba. Siguro ay hindi niyo lang siya binibigyan ng pagkakataon. Hindi na niya hinintay ang sagot ng ama. Tumalikod na siya at naglakad papasok ng mansyon. Naiwan si Don Kael na mag-isa sa dilim ng gabi. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Pinanood niya ang papalayong sasakyan ni Halina hanggang sa maging isang tuldok na lang ito ng liwanag. Nang gabing iyon, habang si Rico ay mahimbing na natutulog, puno ng matatamis na panaginip tungkol sa kanyang kasal, ang kanyang ama ay gising na gising. Pumasok ito sa kanyang pribadong silid-aklatan, isang lugar na bihirang pasukan ng iba. Lumapit siya sa isang lumang aparador na yari sa nara. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob, nakasabit ang isang kupas na uniporme ng hardinero. May mga mantsa ng lupa at damo. Sa tabi nito ay isang peluka na may halong puting buhok at isang pekeng bigote. Kinuha niya ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng determinasyon. Habang tinititigan ang sariling refleksyon sa salamin ng aparador, bumulong siya sa katahimikan ng gabi. Tingnan natin ang tunay mong kulay, Mahalina. Kinabukasan, ang araw ay sumikat sa Hacienda di Waluntian na walang pinag-iba sa dati. Ngunit para kay Don Kael, ang lahat ay nagbago. Sa isang maliit na salamin sa loob ng quarters ng mga hardinero, tinitigan niya ang isang taong hindi niya kilala. Ang balat na dati alagang-alaga ay ngayoy pinalitaw na kulimlim at bahagyang kulubot dahil sa makeup. Ang buhok na maayos na nasusuklay ay natatakpan na ng isang wig na kulay abo. Ang kanyang matikas na tindig ay pinilit niyang maging bahagyang hukot at ang kanyang mga kamay na sanay sa pagpirma ng mga kontrata ay ngayoy nakasuot ng guwantes na pangkamot. Wala na si Don Kael Luntian, ang makapangyarihang bilyonaryo. Ang naroon na lamang ay si Mang Berto, isang matandang hardinero na naghahanap ng ikabubuhay. Napabuntong hininga siya. Ginagawa niya ito para sa kanyang anak, para sa katotohanan. Ang unang pagkikita nila ay nangyari malapit sa Rose Garden. Abalang-abala si Mang Berto sa pagpuputol ng mga tuyong sanga nang marinig niya ang papalapit na mga yapak sa graba. Si Halina, nakasuot ito ng puting bestida na umaagos sa hangin at hawak nito ang kanyang mamahaling telepono. Abala sa pag-scroll para itong isang anghel na bumaba sa lupa. Yumuko si Mang Berto bilang paggalang. Magandang umaga po, Ma'am Halina. Bati niya. Ang boses ay sadyang ginawa niyang garalgal at mahina. Hindi ito tumigil sa paglalakad. Isang mabilis na sulyap lamang ang ipinukol nito sa kanya. Isang sulyap na walang bakas ng pagkilala o interes na para bang isa lamang siyang parte ng tanawin, isang bato o isang puno. Pagkatapos ay nagpatuloy na ito sa paglalakad. Ang atensyon ay muling ibinalik sa screen ng kanyang telepono. Naramdaman ni Kael ang unang kirot, hindi dahil sa kawalan ng respeto, kundi dahil sa katotohanang nagsisimula ng mabuo sa kanyang harapan. Sa kalagitnaan ng umaga, habang nagdidilig si Mang Berto ng mga halaman, malapit sa bintana ng kusina, narinig niya ang isang matinis na boses mula sa loob. Ano ba naman ito? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na ayoko ng sobrang tamis na kape? Boses yun ni Halina.
Ngunit iba ang tono. Wala ang lambing, wala ang tamis na palagi niyang naririnig kapag kausap nito si Rico. Ang boses na yon ay matalas, parang isang latigo na humahampas. Sumilip si Kael mula sa gilid ng bintana. Nakita niya ang isang batang katulong, marahil ay hindi pa lumalampas ng 18, na nanginginig sa takot habang nakayuko sa harap ni Halina. Pasensya na po, ma'am. Aayos ko na po. Halos pabulong na sabi ng dalaga. Ayusin mo, dapat lang. Kung hindi mo kayang gawin ang isang simpleng bagay tulad nito, baka hindi ka nababagay dito, sabi ni Halina, bago padabog na inilapag ang tasa sa mesa. Ang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kusina. Umalis si Halina na parang walang nangyari. Pagdaan nito sa hardin, muling bumalik ang nangiti sa kanyang mga labi nang makitang papalapit ang sasakyan ni Rico. Isang perpektong pagbabago, isang perpektong maskara. Napailing na lang si Mang Berto. Isang mapait na lasa ang namuo sa kanyang bibig. Kinahapunan, nakita niya ang matandang kasambahay na si Aling Isay na hirap sa pagbubuhat ng isang malaking paso ng halaman. Si Aling Isay ay mahigit 30 taon nang naninilbihan sa pamilya Luntian. Siya ang nag-alaga kay Rico mula pagkabata. Nilapitan siya ni Mang Berto. Tulungan ko na po kayo, Aling Isay. Alok niya. Nag-angat ng tingin ang matanda. Isang ngiti ng pasasalamat ang gumuhit sa kanyang pagod na mukha. Salamat, Berto. Pabigat na talaga itong mga buto ko. Habang sabay nilang inaayos ang paso, nagbakasakali si Kael. Mukhang masaya po palagi si Ma'am Halina, sabi niya sa isang neutral na tono. Natigilan sandali si Aling Isay. Itinuwid niya ang kanyang likod at pinagpagan ang mga kamay. Tumingin siya sa malayo, patungo sa direksyon ng mansyon kung saan pumasok si Halina kasama si Rico. Isang malungkot na buntong hininga ang kumawala mula sa kanya bago siya sumagot. Iba ang nangiti niya pag nandyan si Sir Rico. Isang simpleng pangungusap, ngunit para kay Kyle, iyon ay isang buong testimonya. Iyon na ang kumpirmasyong kailangan niya. Nang papalubog na ang araw, naghahanda ng umalis si Halina. Hinihintay niya ang kanyang driver sa may pasukan ng mansyon. Biglang nahulog mula sa kanyang kamay ang isang panyong sutla na may bordang bulaklak, isang panyong halatang mahal at pino. Mabilis na pinulot ito ni Mang Berto na nagwawalis sa di kalayuan. Maingat niyang inalis ang bahagyang alikabok na kumapit dito. Ma'am Halina, nahulog po ninyo. Sabi niya, iniaabot ang panyo. Tiningnan ni Halina ang panyo sa kanyang kamay. Pagkatapos ay tumingin sa kanya na may halong pandidiri. Hindi niya kinuha ang panyo. Sa halip, kumuha siya ng isang maliit na bote ng hand sanitizer mula sa kanyang bag at nagpahid sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, kumuha siya ng tissue at pinunasan ang mga ito. Ang lahat ng ito ay ginawa niya sa harap ni Mang Berto. Sa wakas, nagsalita siya. Ang boses ay malamig na parang yelo. Itapon mo na lang yan. Nadumihan na. Pagkasabi niyon, tumalikod siya at sumakay sa dumating na sasakyan. Iniwan si Kael na nakatayo roon. Hawak-hawak ang panyo na tila isang basahan. Naramdaman niya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib, ngunit pinigilan niya ito. Itinago niya ang lahat sa likod ng anyo ng isang matandang hardinero na yumuyuko sa kahihiyan. Pero sa loob-loob niya, isang bagyo ang nagsisimula ng mamuo. Lumipas ang mga araw at bawat isa ay tila isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa puso ni Kael Luntian. Ang pagpapanggap bilang si Mang Berto ay hindi na lamang isang pagsubok para kay Halina. Ito ay naging isang personal na parusa para sa kanya. Araw-araw niyang nasasaksihan ang dalawang mukha ng babaeng malapit nang maging manugang niya at araw-araw niyang nararamdaman ang bigat ng katotohanang pilit itinatago sa kanyang anak. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Berto sa isang bench sa ilalim ng puno ng mangga,
Masayang lumapit sa kanya si Rico. May dala itong 2 bote ng malamig na tubig. Mang Berto, heto't nauuhaw na kayo. Alok ni Rico. Umupo ito sa tabi niya na walang alinlangan. Ang kabaitang ito ng kanyang anak, ang nagpapalambot at kasabay na nagpapasakit sa puso ni Kael. Salamat po, Sir Rico. Sagot niya, tinanggap ang tubig. Alam niyo, Mang Berto, masayang kwento ni Rico. Kay swerte ko talaga kay Halina. Kagabi lang, dumaan kami sa isang kalye at may nakita kaming pamilyang natutulog sa karton. Agad siyang nagpabili ng pagkain at kumot para sa kanila. Napakabuti ng kanyang puso. Napayo ko na lang si Kael, kunwari pinupunasan ng pawis sa kanyang noo. Ang totoo, itinatago niya ang pait sa kanyang mga mata. Nais niyang isigaw, "Anak, isa yung palabas, isang pagkukunwari." Ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang pilit na tango lamang ang naisagot niya. Para sa kanyang anak, si Halina ay isang santa. Para sa kanya, isa itong ahas na nag-aabang ng tamang pagkakataon para manuklaw. Dahil dito, nagpasya si Kael na hindi na siya mag-aantay lamang. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sinimulan niya sa maliliit na bagay. Isang beses, habang naglilinis siya ng daanan sa hardin, nakita niyang papalapit si Halina. Sinadya niyang maglaglag ng kaunting lupa sa gitna mismo ng kanyang daraanan. Hindi ito makapal, hindi rin madulas. Isang maliit na abala lamang na madaling hakbangan. Ngunit hindi humakbang si Halina. Huminto ito. Hindi ito nagsalita. Tinitigan lamang niya si Mang Berto, pagkatapos ay ang lupa sa daanan. At pagkatapos ay si Mang Berto ulit. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Iyon ay isang tingin ng pag-uutos, isang tingin na nagsasabing, "Alisin mo yan, alipin." Nagmamadaling kinuha ni Kael ang walis at dospan at nilinis ang lupa. Pagkatapos noon ay saka lamang nagpatuloy sa paglakad si Halina, na para bang wala siyang ginawang masama. Ang bawat patak ng katotohanan ay unti-unting pumupuno sa isang baso ng galit sa loob ni Kael. At nang hapong iyon, ang baso ay tuluyan ng umapaw. Nakatakdang dumating si Rico. Anumang oras, si Halina ay mag-isang nagpapalipas ng oras sa may gazebo, nagbabasa ng isang fashion magazine habang umiinom ng malamig na soda. Si Mang Berto naman ay nag-aayos ng mga paso sa di kalayuan. Ito na ang pagkakataon. May daladala siyang isang maliit na pandilig na may lamang tubig na may kaunting putik. Habang papalapit siya sa gazebo, sinadya niyang matisod ang isang nakausling ugat ng puno, isang pekeng pagkadapa, ngunit sapat para tumilapon ng ilang patak ng maruming tubig. At gaya ng kanyang plano, ang mga patak na yon ay lumapag mismo sa puting-puting sapatos ni Halina na halatang nagkakahalaga ng libu-libong piso. Isang matinis na hiyaw ang kumawala kay Halina. Ano ba? Agad siyang tumayo. Ang muka ay nag-aapoy sa galit. Ang maskara ng isang mahinhin na anghel ay biglang nalusaw at lumitaw ang isang demonyo. Tanga ka ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Sigaw niya. Itinuturo ang maliit na mantsa sa kanyang sapatos. Alam mo ba kung magkano ito? Baka katumbas na ng buong buhay mong sahod. Papasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Sabi ni Mang Berto, yumuyo ko na parang isang basang sisiw. Ngunit hindi nakinig si Halina. Ang kanyang galit ay hindi mapigilan. Kinuha niya ang baso ng soda na nasa mesa, malamig, malagkit at puno pa. Walang anumang pag-aalinlangan. Ibinuhos niya ang buong laman nito sa ulo ni Mang Berto. Naramdaman ni Kael ang malamig na likido na dumaloy mula sa kanyang buhok, sa kanyang mukha, hanggang sa kanyang leeg at sa loob ng kanyang damit. Naramdaman niya ang bawat butil ng asukal na dumidikit sa kanyang balat. Ngunit higit sa lamig at lagkit, ang naramdaman niya ay ang matinding kahihiyan.
Isang kahihiyang nanunuot hanggang sa kanyang kaluluwa. Iyan ang bagay sa mga pabaya at walang silbing tulad mo, sabi pa ni Halina. At sa eksaktong sandaling iyon, isang boses ang narinig mula sa kanilang likuran. Halina, anong nangyayari dito? Si Rico. Nakatayo ito roon. Ang muka ay puno ng pagtataka. Nakatingin sa basang-basang hardinero at sa kanyang nobya na may hawak na basong walang laman. Agad na nagbago ang anyo ni Halina. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng pagkagulat at pag-aalala. Binitiwan niya ang baso na tila napaso. Rico, mahal ko. Nabigla lang ako. Nauutal niyang sabi. Tumakbo ito palapit kay Rico. Itong si Mang Berto, bigla na lang natumba sa harap ko. Sa sobrang gulat ko, hindi ko sinasadyang mabitawan ng baso. Natapon sa kanya. Isang perpektong pagsisinungaling, sinabi ng walang kakurap-kurap. Tumingin si Rico mula kay Halina patungo kay Mang Berto. Nakita niya ang itsura ng matanda. Nakayuko, basang-basa, mukhang kaawa-awa at nagkasala. At naniwala siya. Agad niyang niyakap si Halina para protektahan ito. Humarap siya kay Kael at sa unang pagkakataon, nakita ni Kael ang galit sa mga mata ng sarili niyang anak. Isang galit na para sa kanya. Mag-ingat ka nga sa susunod. Pagalit na sabi ni Rico. Tingnan mo ang ginawa mo. Tinakot mo si Halina. Humingi ka ng tawad sa kanya. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Kael. Ang sarili niyang anak, inuutusan siyang humingi ng tawad sa babaeng yumurak sa kanyang pagkatao. Napakuyom ang kanyang mga palad sa loob ng maruming guwantes. Ngunit kailangan niyang panindigan ang kanyang papel. Dahan-dahan siyang yumuko, ang malagkit na soda ay tumutulo mula sa kanyang buhok. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tanging ang bigat ng isang pusong nasasaktan at isang pagkabigong hindi masukat. Para kay Rico Luntian, ang insidente sa hardin ay isang patunay, hindi ng kasamaan ni Halina, kundi ng kanyang sariling pagkukulang. Hindi niya dapat hinayaang matakot at mabigla ang kanyang mapapangasawa. Ang matandang hardinero na yon ay naging pabaya at nagdulot ito ng trauma kay Halina. Kaya naman, desidido siyang bumawi. Saan mo gustong pumunta, mahal ko? Kahit saan, ibibigay ko sa iyo ang lahat, sabi ni Rico kinabukasan, habang magkahawak kamay silang naglalakad sa isang high-end na mall. Ngumiti si Halina, isang ngiti na sa paningin ni Rico ay naglalaman ng lahat ng kabutihan sa mundo. Ikaw ang lahat para sa akin, Rico. Hindi ko kailangan ng material na bagay. Lalo lamang humanga si Rico. Dinala niya ito sa loob ng isang butik kung saan ang presyo ng isang simpleng pitaka ay katumbas na ng isang buwang sahod ng ordinaryong manggagawa. Pili ka na, mahal. Sabi niya, itinuturo ang isang bag na matagal nang tinititigan ni Halina sa mga magazine. Ngunit umiling ito, hinawakan ng braso ni Rico. Huwag muna ngayon, mahal. Masyadong magastos. Mas mabuting ipunin na lang natin ang pera para sa magiging pamilya natin. Kung posible pa palang mas lalong mahalin si Halina, nangyari iyon sa sandaling iyon. Para kay Rico, ang kanyang pagtanggi ay hindi isang pakitang tao, kundi isang testamento ng kanyang pagiging praktikal at pagmamahal. Hindi niya alam na ito ay isang matalinong taktika lamang, isang paraan para ipakita na hindi siya mukhang pera, na lalong nagtulak kay Rico na ibigay dito ang lahat. Huwag mo nang isipin yon, ako ang bahala, sabi ni Rico, at agad na binili ang bag, kasama ang katerno nitong sapatos. Ang kislap sa mga mata ni Halina nang matanggap ang mga iyon ay sapat ng kabayaran para kay Rico. Nang palabas na sila ng butik, puno ng paper bags ang mga kamay ng personal shopper ni Rico. Biglang huminto si Halina. Nakatingin ito sa isang department store sa kabilang pasilyo. Teka, mahal,
Sabi nito sa malambing na boses. Bago tayo umuwi, may gusto lang akong daanan. Nagtaka man ay sumunod si Rico. Dinala siya ni Halina hindi sa seksyon ng mga damit o alahas, kundi sa seksyon ng mga laruan at gamit pambata. Kumuha ito ng isang shopping cart at nagsimulang maglagay ng mga bagay doon. Mga teddy bear, mga kumot na malalambot, mga kahon ng Crayola, at mga librong pambata. Para saan ang mga ito? Tanong ni Rico, habang pinapanood ang kanyang nobya na tila isang anghel na namimili ng biyaya para sa sangkatauhan. Tumingin sa kanya si Halina. Ang mga mata ay bahagyang naluluha. Naalala ko lang ang mga bata sa ampunan malapit sa dati naming tinitirhan. Minsan, mas kailangan nila ang mga ganito kaysa sa mga mamahaling bag. Gusto ko lang mag-share ng blessings, Rico. Tuluyan ng natunaw ang puso ni Rico, Ito ang totoong mahalin. Ang babaeng may gintong puso na nakatago sa likod ng isang magandang mukha. Hinawakan niya ito sa balikat at hinalikan sa noo. Kaya mahal na mahal kita eh. Sa biyahe pauwi, habang si Rico ang nagmamaneho, hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya, abala si Halina sa kanyang telepono. Naisip ni Rico na marahil ay ibinabalita nito sa mga kaibigan ang magandang araw nila. Ngunit ang hindi niya alam, habang ang atensyon niya ay nasa daan, ang tono ng pananalita ni Halina ay nagbago. Oo girl, grabe, ang uto-uto talaga. Mahinang tawa ni Halina sa kausap sa telepono, tinitiyak na hindi ito maririnig ni Rico sa lakas ng musika. Binili niya lahat, pati yung bag na pinakita ko sa'yo last week. May sinabi ang nasa kabilang linya. Ano ka ba? Siyempre, kailangan ng konting drama. Nag-inarte akong ayaw ko na dapat magtipid. Ayun, lalong ginanahan ng loko. Muli itong tumawa. Oo, pati yan yung mga pambatang gamit. Palabas lang yon, ano? Ipapadeliver ko to sa driver ko sa mas murang bilihan bukas. Papalitan niya bago dalhin sa ampunan. Ang mahalaga, nakita niya yung kabutihan ko. Konting tiis na lang girl, malapit na. Babawiin din natin ang lahat ng para sa atin. Pagdating nila sa hacienda, sinalubong sila ni Don Kyle sa may pintuan. Ang mga mata nito ay agad na napako sa mga paper bags na daladala ng mga katulong. Isang tingin lang, ngunit para kay Rico, puno iyon ng paghuhusga. Nag-shopping kayo? Tanong ni Don Kyle. Ang boses ay kalmado. Oo, pa. At hindi lang yan. Proud na sabi ni Rico. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pinamili nila para sa ampunan. Idinetalya niya kung paano si Halina mismo ang pumili ng bawat laruan. Iyan po ang babaeng pinagdududahan ninyo. Isang babaeng may pusong ginto. Walang sinabi si Don Kael. Tumingin lamang ito kay Halina nang ngumiti ng napakatamis na para bang totoong-totoo ang lahat. Pagkatapos, tumingin ito kay Rico at sa mga mata ng kanyang ama, nakita ni Rico hindi ang paghanga, kundi ang awa. Isang malalim na kalungkutan. Naiinis na tumalikod si Rico. Hindi niya maintindihan ang kanyang ama. Nang gabing iyon, matapos ihatid si Halina sa apartment nito, masaya siyang bumalik sa kanyang sasakyan. Iniisip niya na marahil ay dapat na siyang bumukod at magpatayo ng sarili nilang bahay ni Halina para makalayo sa mapanuring mga mata ng kanyang ama. Samantala, sa loob ng kanyang tahimik at marangyang apartment, tinitingnan ni Halina ang mga bagong gamit na nakakalat sa kanyang kama. Ang matamis na ngiti ay wala na sa kanyang mukha. Biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito. Hello? Isang malamig at pamilyar na boses ng isang lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na nagpatindig ng kanyang mga balahibo. Huwag mong kalimutan ang totoong plano, Halina. Hindi ito laro. Mula sa kanyang pagmamasid sa anino, naintindihan ni Kael Luntian ang isang nakakatakot na katotohanan.
Ang kasamaan ni Halina ay hindi lamang basta pagiging arogante o materialistiko. Ito ay mas malalim, mas may kalkulasyon. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahan niyang itinatanim sa loob ng hasyenda di waluntian. At ang una niyang target ay ang mga taong pinakamatapat sa pamilya. Nangunguna sa listahang iyon si Aling Isay. Nasaksihan ni Kael kung paano nagbago ang pakikitungo ni Halina sa matandang kasambahay. Hindi na ito simpleng pagwawalang bahala. Ito ay naging isang serye ng maliliit, ngunit masasakit na pang-aapi. Isang umaga, katatapos lamang linisin ni Aling Isay ang sahig ng sala. Kumikinang ito sa kalinisan at ang matanda ay napangiti sa sarili niyang gawa habang pinupunasan ang pawis sa noo. Sakto namang bumaba si Halina mula sa kanyang silid. Galing ito sa hardin at ang kanyang mga tsinelas ay may bakas ng putik. Sa halip na dumaan sa gilid o gamitin ang basahan sa may pinto, sinadya ni Halinang maglakad sa gitna mismo ng sala. Iniiwan ang mga bakas ng putik sa bawat hakbang. Huminto ito sa tapat ni Aling Isay. Aling Isay, ang dumi naman ng sahig, sabi ni Halina. Ang boses ay puno ng pagkukunwaring dismaya. Pakilinis ulit ha? Baka madulas pa si Rico. Walang nagawa si Aling Isay, kundi tumango at kumuha muli ng panlinis. Nakita ni Kael na nag-aayos ng halaman sa may bintana, ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyan. Ang kusina ay naging isa pang entablado ng kalupitan ni Halina. Alam ng lahat sa hasyenda na ang paboritong lutuin ni Rico ay ang adobo ni Aling Isay. Ito ang lutong kinalakihan niya. Ngunit para kay Halina, ito ay isang oportunidad para manakit. Sa isang pananghalian, habang abala ang lahat sa paghahanda, pumasok si Halina sa kusina. Kumuha siya ng kutsara at tinikman ang adobong niluluto ni Aling Isay. Pagkatapos, sa harap ng iba pang mga katulong, idinura niya ito sa lababo. Ano ba ito? Ang alat. Hindi ba kayo marunong tumimpla? Malakas niyang sabi. Sapat para marinig ng lahat. Baka naman dahil sa katandaan ninyo ay hindi nyo na nalalasahan ng tama ang pagkain. Kawawa naman si Rico kung ito ang ipapakain mo. Ang mga salita ay tila mga punyal na tumusok sa dibdib ni Aling Isay. Yumuko lamang ito, hindi makaimik, habang ang mga mas batang katulong ay nag-iwasan ng tingin, takot na madamay. Para kay Kael, malinaw na ang lahat. Hindi lang basta pagmamaldita ang ginagawa ni Halina. Sinisira niya ang kumpiyansa at reputasyon ng mga taong pinagkakatiwalaan ng pamilya. Gusto niyang ihiwalay si Rico mula sa mga taong matagal nang nagmamalasakit dito para siya na lang ang maging sentro ng mundo ng kanyang anak. Gusto niyang palitan ang mga tapat na lingkod ng mga taong magiging sunod-sunuran sa kanya. Kinagabihan, nakita ni Mang Berto si Aling Isay na tahimik na umiiyak sa may likod bahay, sa tabi ng mga sampayan. Ang matatag na babaeng nakilala niya sa loob ng 30 taon ay gumuho na. Lumapit siya. May dalang isang basong tubig. Huwag po kayong mag-alala. Lilipas din po iyan, mahinang sabi niya. Umiling si Aling Isay, pinupunasan ng kanyang mga luha. Hindi ko maintindihan, Berto. Ang batang iyan, si Rico. Inalagaan ko na parang tunay na anak. Bakit ang nobya niya? Bakit ganun ang galit niya sa akin? Ano bang nagawa ko? Walang maisagot si Kael. Ang tanging nagawa niya ay manatiling tahimik sa tabi nito. Pinaparamdam na hindi ito nag-iisa. Ngunit sa loob-loob niya, isang desisyon ang nabuo. Hindi na siya pwedeng manatili na lamang bilang isang manonood. Kailangan niya ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang protektahan ang mga taong tulad ni Aling Isay. Kailangan niyang imulat ang kanyang anak bago pa mahuli ang lahat. Nang hating gabi, nang ang buong hasyenda ay nahihimbing na, kumilos si Kael. May tinawagan siyang security consultant na lubos niyang pinagkakatiwalaan.
Gamit ang isang back entrance, pinapasok niya ang isang team ng mga eksperto. Walang ingay, walang bakas. Nagkabit sila ng mga karagdagang kamera, mga maliliit na aparato na halos hindi makita. Itinago sa mga palamuti sa bahay, sa mga frame ng litrato, at maging sa mga halaman sa loob ng mansyon. Bawat anggulo ng sala, ng kusina, at ng mga pasilyo ay nasakop na. Bago sumikat ang araw, ang mga anino ay umalis na tulad ng pagdating nila. Walang sino mang nakaalam. Kinaumagahan, habang nagkakape sa kanyang security room, sinimulan ni Kael na subaybayan ang mga live feed. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ni Halina. At hindi nagtagal, nasaksihan niya ang isang bagay na nagpatindig ng kanyang mga balahibo at nagpatigas ng kanyang puso na parang bato. Nakita niya sa monitor si Halina na nag-iisa sa kusina. Maingat siyang lumingon sa paligid. Nang makasigurong walang nakatingin, kumuha siya ng isang maliit na plastik mula sa kanyang bulsa. Mula roon, kumuha siya ng isang patay na ipis. Ang kanyang mga mata ay naglalaro sa kamera habang dahan-dahan na may ngisi ng isang kontrabida. Inihulog niya ang patay na ipis sa kanyang sariling mangkok ng sopas na nakahain sa mesa. Inayos niya ang kanyang buhok, huminga ng malalim para ihanda ang sarili, at naghintay. Naintindihan ni Kael ang lahat. Isang patibong, isang masamang plano ang inihahanda nito, at si Aling Isay ang tiyak na puntirya. Para kay Aling Isay, ang araw na yon ay nagsimula tulad ng libu-libong araw na nauna pa rito. Nagising siya bago pa man tumilaok ang mga manok, nagtimpla ng kape, at sinimulan ang mga gawaing bahay na alam na niya sa loob ng 30 taon. Ngunit may kakaibang bigat sa hangin, isang uri ng panganib na hindi niya maipaliwanag. Ito ay isang pakiramdam na gumagapang sa kanyang batok na nagsasabing may masamang mangyayari. Ang tanghalian ay inihain ng eksakto sa 12 ng hapon. Si Rico at Halina ay masayang nag-uusap sa hapagkainan. Si Aling Isay naman ay tahimik na nagsisilbi, iniiwasan ang mga mata ni Halina na tila ba ang mga ito'y nagbabaga. Inihain niya ang sopas, ang paborito ni Rico, na may kasamang panalangin sa kanyang puso na sana'y walang maging problema. Ngunit ang kanyang panalangin ay hindi dininig. Isang kutsara pa lang ang naisusubo ni Halina nang bigla itong napasigaw ng pagkalakas-lakas. Isang sigaw na puno ng pandidiri. At pagkagulat, isang sigaw na nagpatigil sa pag-ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Ano ito? Yak! Kadiri! Sigaw niya, itinutulak palayo ang kanyang mangkok. Mahal, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Rico, agad na lumapit sa kanya. Nanginginig ang kamay ni Halina habang itinuturo ang sopas. Doon, lumulutang sa sabaw, ang isang maliit at itim na bagay, isang patay na ipis. Napatayo si Rico, ang mukha ay namula sa galit at hiya. Ang kanyang mga mata ay agad na hinanap ang isang tao. Aling Isay! Ang sigaw ni Rico ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ng matanda. Nanginginig ang mga tuhod niya habang lumalapit siya sa mesa. Nakita niya ang ipis at ang kanyang puso ay tila hinigpitan ng isang bakal na kamay. Paano? Paanong nangyari iyon? Sigurado siyang malinis ang kanyang paghahanda. Pero, Sir Rico, malinis po ang... Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Anong malinis? May ipis sa pagkain ng mapapangasawa ko. Galit na sabi ni Rico. Ano na bang nangyayari sa iyo, Aling Isay? Sunod-sunod na ang kapabayaan mo. Niyakap ni Rico si Halina na umiyak na sa kanyang balikat. Shh! Tahan na, mahal. Pasensya ka na. Nakakahiya ito. Habang si Aling Isay ay nakatayo roon, hindi makagalaw sa gitna ng akusasyon, nagsimula ang ikalawang yugto ng palabas ni Halina.
Bigla itong humiwalay sa pagkakayakap kay Rico. Ang mga kamay ay kinakapa ang kanyang mga tainga. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng panibagong pagkataranta. Teka, ang hikaw ko, bulong niya. Ang hikaw ko. Nawawala ang isa. Ang hikaw na tinutukoy niya ay ang bagong regalo ni Rico. Isang pares ng hikaw na may kumikinang na diamante na nagkakahalaga ng isang mamahaling sasakyan. Nagsimula ang isang kalituhang paghahanap. Ang lahat ng katulong ay tinawag para maghalughog sa ilalim ng mesa, sa mga upuan, sa buong kusina at sala. Ngunit wala. Ang hikaw ay hindi matagpuan. Saan ko ba huling nakita yon? Sabi ni Halina. Umiiyak pa rin. Tanda ko na. Nasa may tenga ko pa yon bago ako bumaba kanina mula sa kwarto ko. Sigurado ako. Ang mga salita ay binitiwan niya na may kasamang tingin. Isang makahulugang tingin na nakadirekta kay Aling Isay. At naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. Si Aling Isay lang ang nag-iisang pumasok sa kwarto ni Halina kaninang umaga para maglinis. Hindi ko po kinuha. Mahinang depensa ni Aling Isay. Ang kanyang boses ay nanginginig. Wala namang nagsasabing ikaw, malamig na sabi ni Halina. Pero para maging patas sa lahat, siguro dapat nating tingnan ang mga gamit ng lahat ng narito kanina. Ito ay isang mungkahi na tunog makatwiran, ngunit para kay Aling Isay, ito ay isang hatol. Pinangunahan ni Halina ang paghahanap. Sinimulan nila sa mga locker ng mas batang katulong. Walang nakita. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapabigat sa dibdib ni Aling Isay. At sa wakas, narating nila ang kanyang maliit na silid. Dahan-dahan lang, mahal, sabi ni Rico, na tila ayaw maniwala sa posibilidad. Kailangan nating makasiguro, Rico. Sagot ni Halina. Ang kanyang boses ay nagpapanggap na mabigat sa kalungkutan. Pumasok siya sa loob. Tiningnan niya ang maliit na tokador, ang mga lumang damit. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napako sa unan sa ibabaw ng kama. Dahan-dahan siyang lumapit. Bago pa man may makapagsalita, itinaas niya ang unan. At doon, sa ilalim nito, kumikinang ang nawawalang hikaw na diamante. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa lahat. Ang katahimikan ay nakakabingi. Para kay Aling Isay, ang mundo ay gumuho. Ang kanyang mga binti ay hindi na kinaya ang kanyang bigat. Napaluhod siya sa sahig. Ang mga luha ay bumubuhos mula sa kanyang mga mata na parang isang sirang gripo. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Maniwala kayo sa akin. Sir Rico. Tumingin siya kay Rico. Sa batang inalagaan niya, inaruga. Minahal, na parang sariling anak. Naghahanap siya ng kahit katiting na pagdududa sa mga mata nito. Kahit katiting na pananampalataya sa kanya. Ngunit ang nakita niya ay isang mukhang puno ng pagkadismaya at sakit. Isang mukhang naniwala sa kasinungalingan. Lumapit si Rico, hindi para tulungan siyang tumayo, kundi para tumayo sa harap niya na may malamig na ekspresyon. Ang boses na dati malambing kapag tinatawag siya ay ngayoy matigas at walang anumang emosyon. Umalis ka na, Aling Isay. Ayoko nang makita pa ang mukha mo dito. Pinanood ni Kael Luntian sa katauhan ni Mang Berto ang pag-alis ni Aling Isay. Ang matanda ay bitbit ang isang maliit na maletang halos walang laman. Hinihila ang kanyang mga pagod na paa papalayo sa tahanang nagsilbi sa kanya sa loob ng 3 dekada. Bawat hakbang nito ay tila isang dagok sa puso ni Kael. Ito na ang huli. Ang palabas ay kailangang matapos. Tapos na ang pagsubok. Panahon na para sa paghuhukom. Habang naglalakad si Aling Isay sa may tarangkahan, palihim siyang nilapitan ni Mang Berto.
Inabutan niya ito ng isang sobrang makapal. Para po saan ito? Nanginginig na tanong ng matanda. Kunin ninyo na po, Aling Isay. Para sa pansamantalang pag-uumpisa. Sagot ni Kael. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Pagkatapos, lumapit siya at bumulong. Sapat lang para marinig nito. Huwag po kayong mag-alala. Lalabas din ang katotohanan. Isang bahagyang pag-asa ang sumilay sa mga mata ni Aling Isay. Hindi niya lubos na unawaan, ngunit tumango na lamang siya at umalis ng tahimik. Nang mawala na sa paningin ang anino ng matanda, tumalikod si Kael. Ang anyo ng isang kaawa-awang hardinero ay unti-unting naglaho. Ang kanyang mga balikat ay tumuwid. Ang kanyang mga mata ay nag-alab sa isang malamig na apoy. Naglakad siya pabalik sa mansyon, hindi bilang isang alipin, kundi bilang isang hari na babawiin ang kanyang kaharian. Pagpasok sa kanyang opisina, nilak niya ang pinto. Hinubad niya ang wig, ang pekeng bigote, at ang maruming uniforme. Ibinalik niya ang kanyang sarili. Siya si Don Kael Luntian, at ang gabi na ito ay kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang una niyang tinawagan ay ang kanyang abogado. Renato, ihanda mo lahat ng dokumento. Yes, the one we discussed. Tonight. Maikli ngunit may diin niyang utos. Ang ikalawang tawag ay para sa pinuno ng kanyang security team. Marco, I need all video evidence from the past week compiled. Focus on feeds from the living room, kitchen, and the main hallway. I want it ready for presentation in 1 hour. And one more thing. Sunduin ninyo si Aling Isay. Dalhin ninyo siya rito sa opisina ko. Gamitin ninyo ang pribadong daan. Siguraduhin ninyong walang makakakita sa kanya. Pagkatapos ng mga tawag, umupo siya sa kanyang silyang yaris sa leather. Tumingin siya sa bintana, sa kadiliman ng gabi. Ang kalmadong panlabas ay isang maskara para sa bagyong namumuo sa kanyang kalooban. Samantala, sa sala, masayang-masaya si Halina. Nakayakap siya kay Rico, naglalandian na parang walang nangyari. Para sa kanya, isa itong malaking tagumpay. Ang pinakamalaking balakid sa kanyang plano, ang matandang kasambahay na matapat sa pamilya Luntian, ay naalis na. Biglang tumunog ang telepono ni Rico. Papa? Sagot niya. Nakinig siya sandali at unti-unting kumunot ang kanyang noo. Okay po. Sige po, Opa. Papunta na kami. Anong sabi? Tanong ni Halina. Pinapapunta tayo ni Papa sa opisina niya. May mahalaga daw kaming pag-uusapan. Tungkol daw sa kasal. May bahid ng pag-aalala sa boses ni Rico. Ang kanyang ama ay bihirang magpatawag ng ganitong klaseng pulong. Ngunit para kay Halina, ito ang musikang kanina pa niya gustong marinig. Ngumiti siya ng napakatamis. Baka naman sa wakas, mahal, ay bibigay na rin ang papa mo. Siguro ay pag-uusapan na natin ang tungkol sa mana at sa mga ari-arian. Sa isip niya, ito na ang gabi ng kanyang koronasyon. Sa wakas, susuko na rin ang matanda. Buong kumpiyansa siyang tumayo, inayos ang kanyang damit, at hinawakan ang kamay ni Rico. Tara na, mahal. Huwag na nating paghintayin ang iyong ama. Naglakad sila sa pasilyo patungo sa opisina. Bawat hakbang ni Halina ay puno ng pagmamataas. Ngunit nang buksan ni Rico ang malaking pinto na yari sa Nara, ang lahat ng kanyang inaasahan ay gumuho. Ang opisina ay bahagyang madilim. Ang nag-iisang ilaw ay nagmumula sa isang desk lamp na nagbibigay liwanag sa isang malaking TV screen na nakapatay. Ang hangin ay mabigat at malamig. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa kanila. Sa isang sulok, nakaupo sa isang silya, ang isang pamilyar na anino. Isang aninong hindi nila inaasahang makikita pa sa loob ng hasyenda. Aling Isay? Bulong ni Rico, puno ng pagtataka. Napatanga si Halina. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at isang biglaang kaba. Anong ginagawa ng matandang yan dito? Paanong?
Bago pa man sila makapagtanong, isang malakas na tunog ang pumutol sa katahimikan. Ang mabigat na pinto sa kanilang likuran ay sumarado. Slam! Isang anino ang lumabas mula sa dilim sa kabilang dulo ng silid. Isang matikas na figura na may tindig ng kapangyarihan at awtoridad. Hindi ito ang hukot na anyo ng isang hardinero. Ito ang anyo ng isang taong sanay mag-utos, isang taong sanay na sinusunod. Dahan-dahan itong humakbang patungo sa liwanag ng desk lamp. Ang mukha na bumungad sa kanila ay hindi na ang mukha ni Mang Berto na puno ng kunot at dumi. Ito ay ang mukha ni Don Kael Luntian. Ngunit meron itong ekspresyon na hindi pa nila nakikita kailanman. Isang ekspresyon na pinaghalong galit, dismaya, at isang nakakakilabot na determinasyon. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Rico. Ang mga ito ay nakapako, na parang isang dambuhalang agila na nakatitig sa kanyang biktima. At ang kanyang biktima ay si Halina. Huminto siya sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay tila pumuno sa bawat sulok ng opisina. Ang katahimikan ay naging mas mabigat pa. Sa wakas, nagsalita si Don Kael at ang kanyang boses ay hindi nagaralgal o mahina. Ito ay malalim, makapangyarihan at puno ng lamig na tila kayang magpayelo ng apoy. Magandang gabi, Mahalina. Oras na para mag-usap tayo ng tapat. Ang utak ni Rico ay tila isang telebisyong biglang nawalan ng signal. Ang mga imahe ay naroon, ngunit wala siyang maintindihan. Ang kanyang ama, si Don Kael, na nakatayo ng buong kapangyarihan. Ang hardinerong si Mang Berto, na ngayon ay naiintindihan niyang ang kanyang ama pala. Si Aling Isay, na dapat ay wala na, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. At si Halina, ang kanyang minamahal, na ngayon ay namumutla na, parang isang papel. Pa, anong nangyayari dito? Bakit kayo nakadamit ng ganyan? Bakit nandito si Aling Isay? Sunod-sunod na tanong ni Rico, ang boses ay naghahanap ng anumang lohikal na paliwanag sa kabaliwang nagaganap. Ngunit hindi siya sinagot ng kanyang ama. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok kay Halina. Kinuha ni Don Kael ang isang remote control mula sa mesa at itinutok ito sa malaking TV screen. Magsimula tayo sa simula, hindi ba? Malamig na sabi ni Don Kael. Isang pindot lang at ang screen ay umilaw. Ang unang video ay kuha mula sa isang anggulo sa hardin. Nakita ni Rico ang sarili niya na masayang nakikipag-usap kay Mang Berto. Pagkatapos, umalis siya. Ang sumunod na eksena, si Halina na naglalakad at si Mang Berto na nag-aalok ng panyong nahulog. Nakita niya ng buong linaw ang pagtanggi ni Halina, ang pagkuha nito ng hand sanitizer at ang malamig na utos na itapon na lang ang panyo. Isa lang niyang hindi pagkakaunawaan. Nagsimulang magpaliwanag si Halina. Ang boses ay nanginginig na. Ngunit pinutol siya ng boses ni Don Kael. Manahimik ka! Sunod na video. Kuha mula sa bintana ng kusina. Ang eksena kung saan sinisigawan ni Halina ang batang katulong dahil sa kape. Ang bawat salitang matalas at mapanlait ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Kabaligtaran ng imahe ng isang maamo at mahinhing Halina na kilala ni Rico. Patama na yan. Pakiusap ni Rico. Nararamdaman na ang paninikip ng kanyang dibdib. May mali. Isang napakalaking pagkakamali. Ngunit hindi tumigil si Don Kael. Ang pinakamasakit na video ay sumunod. Ang eksena sa gazebo. Kitang-kita sa isang anggulong hindi nila namalayan ang sinadyang pagkadapa ni Mang Berto. Ang pagtilapo ng ilang patak ng putik. Ang pagsabog ng galit ni Halina. Ang kanyang mga masasakit na salita. Alam mo ba kung magkano ito? Baka katumbas na ng buong buhay mong sahod. At ang kasukdulan, ang pagkuha niya sa baso ng soda
at ang walang awang pagbuhos nito sa ulo ng matanda. Napasinghap si Rico. Ang eksenang yon, ang paliwanag ni Halina, ay aksidente niyang nabitawan ng baso. Ngunit ang nasa video ay hindi aksidente. Ito ay sinadya. Isang gawa ng purong kalupitan. Tumingin si Rico kay Halina. Nakita niya ang takot sa mga mata nito. Halina, anong ibig sabihin nito? Bakit? Bakit mo sinabing aksidente lang? Rico, maniwala ka sa akin. Pinrovoke niya ako. May ginawa siyang masama. Desperadong sabi ni Halina, hinahawakan ang braso ni Rico. Ngunit bago pa man makasagot si Rico, isang boses ang muling nangibabaw. Mayroon pa, sabi ni Don Kael. Ang kanyang muka ay parang isang maskara na gawa sa bato. At ipinalabas niya ang huling video. Ang video na magwawasak sa mundo ni Rico. Kuha ito mula sa isang kamera na nakatago sa isang palamuti sa dingding, direktang nakatutok sa silid ni Aling Isay. Nakita niya si Halina, maingat na pumasok. Lumingalinga ito sa paligid. At pagkatapos, mula sa kanyang bulsa, kinuha nito ang kumikinang nahikaw na diamante. Walang pag-aalinlangan, walang pagsisisi. Itinaas nito ang una ni Aling Isay at itinago ang hikaw sa ilalim. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay mas maingay pa kaysa sa isang pagsabog. Para kay Rico, ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang dagundong. Tumingin siya mula sa screen, sa imahe ng babaeng minamahal niya na gumagawa ng isang karumal-dumal na krimen patungo sa aktwal na babae na nakatayo sa kanyang tabi, nanginginig sa takot. Ang lahat ay nagkasya. Ang ipis, ang nawawalang hikaw. Ang pag-alis ni Aling Isay, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang masakit, nakakadurog na kasinungalingan. Hindi totoo yan. Sigaw ni Halina. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa desperasyon. Edited yan. Frame up. Galit sa akin ang papa mo. Kaya niya ginawa yan. Rico, ako ang paniwalaan mo. Mahal kita. Bumitaw si Rico mula sa pagkakahawak ni Halina na parabang ito ay apoy na nakakapasong. Lumayo siya ng isang hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Tiningnan niya ito, ngunit ang babaeng nakikita niya ngayon ay hindi na ang Halina na kanyang minahal. Ang maamong mukha, ang matamis na ngiti, ang mga malambing na salita, lahat ay isa na lamang maskara. At sa ilalim ng maskarang iyon ay isang halimaw. Naramdaman niya ang pag-akyat ng isang bagay sa kanyang lalamunan, isang halo ng galit, sakit, at sukdulang pagkadismaya sa sarili. Paano siya naging ganito kabulag? Paano niya nagawang ipagtanggol ang halimaw na ito laban sa sarili niyang ama? Paano niya nagawang palayasin ang isang inosenteng tao na nag-alaga sa kanya? Humakbang si Don Kael palapit. Itinapat niya ang remote sa TV at pinatay ito. Ibinabalik ang silid sa isang mabigat na katahimikan. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang mesa at inilapag ito ng may kalabog. Hindi lang yan ang mayroon ako. Deklara ni Don Kael. Ang kanyang boses ay isang malamig na bulong na gumagapang sa buong silid. Mayroon din akong pruweba ng tunay mong motibo, ang paghihiganti para sa pamilya David. Ang pangalang David ay lumabas sa bibig ni Don Kael na parang isang hatol, at ito ay tumama kay Halina na may bigat ng isang malaking bato. Ang huling kulay sa kanyang muka ay tuluyang nawala, at sa isang saglit, nakita ni Kael sa mga mata nito ang isang bagay na hindi pa niya nakita dati. Ang tunay na takot. Binuksan ni Don Kael ang folder na nasa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang inilabas ang mga laman nito at inilatag sa makintab na kahoy. Mga lumang litrato, mga kopya ng mga dokumento ng negosyo, isang report mula sa isang pribadong investigador. Alejandro David. Nagsimulang magsalita si Don Kael. Ang boses ay kalmado,
ngunit may talim. Isang pangalan mula sa nakaraan. Naging mahigpit kong kakumpetensya sa negosyo 20 taon na ang nakalilipas. Matalino siya, agresibo, ngunit naging pabaya. Tumingin si Kael kay Rico na nakatayo pa ring parang isang estatwang nabasag. Sa mundo ng korporasyon, anak, walang personalan. Isang maling desisyon lang at lalamunin ka ng mas malaking isda. Natalo siya sa isang hostile takeover, isang patas na laban sa boardroom. Ngunit para sa pamilya niya, hindi iyon patas. Para sa kanila, iyon ay pagnanakaw. Ibinalik ni Kael ang tingin niya kay Halina. Ipinagpatuloy niya ang pagsasalita. Ang bawat salita ay isang pako na lalong nagbaon sa kasinungalingan ni Halina. Nawala sila sa sirkulasyon, naghirap, at ang bunsong anak na babae ni Alejandro na puno ng galit at paghihiganti ay naghintay ng tamang panahon. Ginamit niya ang apelyido ng kanyang ina para makapasok sa isang bagong mundo, para makalapit sa pamilyang sinisisi niya sa pagbagsak ng kanilang pamilya. Itinulak ni Kael ang isang litrato sa gitna ng mesa. Isang lumang family picture. Naroon ang isang mas batang Alejandro David, ang kanyang asawa, at isang batang babae na may laso sa buhok. Ang mukha ng batang iyon, kahit lumipas pa ang maraming taon, ay hindi maipagkakaila. Ikaw yon, hindi ba, mahalin? Sa puntong yon, isang bagay ang nabali sa loob ni Halina. Ang takot sa kanyang mga mata ay biglang nawala. Ang pagkukunwari ay natapos na. Isang tawa ang kumawala mula sa kanyang mga labi. Hindi isang tawa ng saya, kundi isang tawa na puno ng kabaliwan at naipong galit. Isang tawa na nagpatindig sa balahibo ng lahat ng nasa silid. Oo, sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng lason. Ako nga. Ako ang anak ng taong sinira ninyo, ng taong ninakawan ninyo ng lahat. Humarap siya kay Don Kael. Ang kanyang magandang mukha ay nabaluktot sa puot. Patas na laban? Anong alam ninyong mayayaman sa pagiging patas? Kinuha ninyo ang aming kumpanya, ang aming bahay, ang aming dignidad. Nakita ko kung paano namatay sa sama ng loob ang aking ama. Habang kayo at ang pamilya ninyo ay nagpapakasasa sa kayamanang dapat ay sa amin. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang tingin kay Rico. At ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas masakit pa kaysa sa sampal o saksak. At ikaw, sabi niya, dinuduro si Rico. Ikaw ang pinakamalaking tanga sa lahat. Napakadali mong paikutin. Isang ngiti, isang yakap, ilang matatamis na salita lang at nakuha na kita. Mahal kita? Pinaniwalaan mo yon. Bawat halik, bawat hawak, lahat ng iyon ay kasuklam-suklam sa akin. Dahil sa tuwing tinitingnan kita, ang nakikita ko ay ang mukha ng pamilyang sumira sa amin. Bawat salita ay parang isang bala na tumama ng diretso sa puso ni Rico. Hindi siya makagalaw, hindi siya makahinga. Ang pag-ibig na inakala niyang pinakatunay at pinakadalisay ay isa palang sandata na ginamit para wasakin siya. Ang babaeng pinangarap niyang makasama habang buhay ay ang taong may pinakamalaking galit sa kanya. Napaupo siya sa isang silya. Ang lakas ay tuluyang nawala sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan. Ang mundo niya ay gumuho at naging abo. Nang matapos ang pagsabog ni Halina, muling namayani ang awtoridad sa boses ni Don Kael. Tapos ka na? Tanong niya. Walang emosyon. Tumawag siya sa intercom sa kanyang mesa. Marco, pumasok kayo. Bumukas ang pinto at pumasok ang 2 unipormadong security guard. Wala nang kasal na magaganap, deklara ni Kael. Ang lahat ng ibinigay sa iyo ng anak ko ay kailangang maisauli bukas na bukas din. At ikaw, kailangan mo nang umalis sa hasyendang ito ngayon din.
Kung makita ko pa ang anino mo sa alinman sa mga ari-arian ko, hindi ako mag-aatubiling tumawag ng pulis para sa kasong qualified theft at paninirang puri. Naintindihan ni Halina, talo na siya. Ang kanyang pinagplanuhang paghihiganti ay gumuho. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa sukdulang pagkatalo at galit. Tumingin siya kay Kael, kay Aling Isay, at panghuli, kay Rico na parang isang basag na manika. Habang hinihila siya palabas ng mga guwaypua, mga gwardya, huminto siya sa may pinto at lumingon. Sana magdusa kayong lahat. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang sumpa na naiwan sa hangin bago tuluyang isara ang pinto. Nang sumarado ang pinto at tuluyang maglaho ang anino ni Halina, ang sumunod ay isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa lahat ng sigaw at akusasyon na nauna rito. Na nauna, ang sumpa na binitiwan ni Halina ay tila naiwan pa ring nakalutang sa hangin. Nananatili ang 3 tao sa loob ng opisina. Si Don Kael na nakatayo na parang isang pagod na general pagkatapos ng isang mahirap na giyera. Si Aling Isay na tahimik na umiiyak sa kanyang sulok. Ang mga luha ay hindi na para sa sarili, kundi para sa batang nakita niyang winasak ang puso. At si Rico na nakaupo pa ring parang isang estatwang gawa sa abo, nakatitig sa kawalan, walang gumagalaw, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon at ang malakas na tibok ng mga pusong sugatan. Para kay Rico, ang lahat ng ingay sa kanyang isipan ay biglang tumigil. Wala na ang mga matatamis na salita ni Halina. Wala na ang kanyang mga panaginip. Ang naiwan ay isang malawak at malamig na kawalan. Ngunit sa gitna ng kawalan na yon, isang imahe ang unti-unting lumitaw at naging malinaw. Ang imahe ni Aling Isay, nakaluhod, nagmamakaawa sa kanya na paniwalaan ito. Ang kanyang sariling boses, malamig at walang awa na nagtataboy dito palayo. Umalis ka na, Aling Isay. Ayoko nang makita pa ang mukha mo dito. Ang alaala ay tumama sa kanya na parang isang kidlat. Hindi ang panloloko ni Halina ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang sarili niyang kalupitan, ang kanyang sariling pagkabulag. Ang sakit na idinulot niya sa isang taong walang ibang ginawa, kundi ang mahalin at alagaan siya. Isang mahinang tunog ang kumawala mula sa lalamunan ni Rico. Isang hikbi. Sinundan ito ng isa pa. At pagkatapos, tuluyan na siyang gumuho. Ang kanyang mga balikat ay nayanig. Itinakip niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol na parang isang batang nawawala. Hindi ito iyak para sa isang nawalang pag-ibig. Ito ay iyak ng isang taong nasuklam sa kanyang sarili. Iyak ng sukdulang pagsisisi. Sa sandaling iyon, nawala ang Don Kael na hukom at bumalik ang Kael na isang ama. Lumapit siya sa kanyang anak. Hindi siya nagsalita. Dahan-dahan lamang niyang ipinatong ang kanyang kamay sa nanginginig na balikat ni Rico. At pagkatapos ay niyakap niya ito ng mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, "Nandito ako, anak. Nararamdaman ko ang sakit mo." "Kasalanan ko rin ito," bulong ni Kael. "Dapat kinausap kita ng diretso mula sa simula. Patawarin mo ako." Ngunit umiling si Rico sa gitna ng kanyang pag-iyak. Dahan-dahan siyang kumawala sa yakap ng ama. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng luha. Ang kanyang tingin ay napako sa nag-iisang tao sa silid na pinagkaitan niya ng katarungan. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay Aling Isay. Bawat hakbang ay tila may bigat ng 100 taon. Pagdating niya sa harapan ng matanda, walang sino mang nakahanda sa kanyang ginawa. Lumuhod siya. Ang tagapagmana ng Hacienda di Waluntian lumuhod sa sahig sa harap ng kanilang kasambahay. "Aling Isay!" Simula niya ang boses ay basag at hirap lumabas.
Papatawarin niyo po ako. Hinawakan niya ang mga kamay ng matanda, mga kamay na nagpakain sa kanya, nag-alaga sa kanya noong siya'y may sakit, mga kamay na pinalayas niya. Patawarin niyo po ako sa lahat ng sinabi ko, sa hindi ko paniniwala sa inyo. Naging bulag po ako, Aling Isay. Naging tanga ako. At sinaktan ko po kayo ng sobra-sobra. Patawarin niyo po ako. Hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin dahil muli na naman siyang napahagulgol. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa kahihiyan. Itinayo siya ni Aling Isay. Ang kanyang mga mata ay puno rin ng luha. Ngunit ang mga ito ay luha ng pag-unawa at pagmamahal. Hinawakan niya ang mukha ni Rico tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. "Shh! Tumayo ka, iho," sabi niya. Ang boses ay malambing pa rin. "Wala kang kasalanan. Nalason lang ang isip mo, tumayo ka na dyan. Matagal na kitang pinatawad bago mo pa manhingin." Ang mga salitang iyon, ang dalisay na pagpapatawad na yon, ang siyang tuluyang nagsimulang humilom sa mga sugat sa puso ni Rico. Nag-usap ang mag-ama ng matagal pagkatapos noon habang si Aling Isay ay nagtimpla ng mainit na tsaa para sa kanila. Wala nang pader sa pagitan nila. Inamin ni Kael ang kanyang pagkukulang sa pagiging masyadong mapaglihim. Inamin ni Rico ang kanyang pagkukulang sa pagiging masyadong mapusok at mapaniwalain. Ito ay isang pag-uusap na matagal na nilang dapat ginawa. Ito ay isang masakit na leksyon, anak, sabi ni Kael habang nakatingin sila sa labas ng bintana. Pero ito ang magpapatibay sa'yo. Mula sa mga abo ng kasinungalingang ito, matututo kang kilalanin ang tunay na ginto. Tumingin si Rico sa labas. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Ang kadiliman ng gabi ay unti-unti nang naglalaho. At sa silangan, isang manipis na linya ng liwanag ang nagsisimula nang gumuhit sa kalangitan. Ang bukang liwayway. Ang simula ng isang bagong araw. Ang bagyo ay tapos na. Nag-iwan ito ng pinsala, ng mga wasak na pangarap at isang pusong sugatan. Ngunit sa pagitan ng mga guho, mayroong isang bagay na muling nabuo. Ang tiwala sa pagitan ng mag-ama at isang pagkakataong magsimulang muli. Huminga ng malalim si Rico. Ang unang hininga na tila malaya sa lason ni Halina. Tumingin siya sa kanyang ama, hindi na may sama ng loob, kundi may bagong pag-unawa at pasasalamat. Salamat pa. Lumipas ang ilang buwan. Ang ikaratoy, ang Hacienda di Waluntian ay bumalik sa dati nitong katahimikan, ngunit may isang bagay na nagbago. Isang pagbabagong hindi nakikita ng mata, ngunit nararamdaman sa puso. Ang hangin ay tila mas dalisay, ang sikat ng araw ay mas mainit, at ang bawat ngiti ay mas totoo. Wala nang bakas ni Mahalina David. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya nagpakita pa. Ang mga alahas at mamahaling gamit ay isinauli niya sa pamamagitan ng isang kumpanya ng courier, isang huling kilos ng pagkatalo. Ang hacienda ay nalinis mula sa kanyang lason. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay makikita kay Rico Sinagluntian. Ang dating mapusok at medyo aroganteng binata ay napalitan ng isang lalaking mas tahimik, mas mapagmasid, at may lalim sa mga mata. Ang sakit ay nag-iwan ng peklat, ngunit ito ay isang peklat na nagpapaalala sa kanya, hindi ng kahinaan, kundi ng katatagan. Isang umaga, nakita ni Don Kael ang kanyang anak, hindi sa loob ng opisina, para pag-aralan ang mga papeles ng negosyo, kundi sa labas, sa ilalim ng sikat ng araw. Kasama nito si Mang Pilo, ang pinakamatandang hardinero sa hasyenda. Nakayuko si Rico, seryosong nakikinig, habang itinuturo sa kanya ni Mang Pilo kung paano alagaan ang mga bagong sibol na rosas. Kailangan pala ng pasensya dito. Ano po, Mang Pilo? Narinig ni Kael na sabi ni Rico. Oo, iho, sagot ng matanda. Katulad lang din ng tao, kailangan mo munang alisin ang mga damong ligaw sa paligid
para lumago siya ng maayos. Napangiti si Kael. Noon, hindi kailanman mag-aaksaya ng panahon si Rico sa ganitong mga bagay. Ngunit ngayon, natututo siyang hanapin ang halaga sa mga bagay na simple, sa mga taong madalas ay hindi napapansin. Natututo siyang makinig. Ang pananghalian sa hasyenda ay naging mas masaya. Dati, sila lang ni Rico ang madalas na sabay kumain sa malaking hapagkainan. Ngayon, sa utos ni Rico, isang mas mahabang mesa ang inihahanda sa may hardin at kasama nilang kumain si Aling Isay at ang iba pang mga pinuno ng mga katulong sa hasyenda. Wala ng pader. Sa pagitan ng amo at ng mga naninilbihan, sila ay naging isang pamilya. Isang hapon, habang sabay silang naglalakad ni Kael sa paborito nilang pasyalan sa tabi ng ilog, nagsalita si Rico. Naaalala ko pa noong tinanong ko kayo, kung bakit Hacienda di Waluntian ang ipinangalan ninyo dito? Sabi ni Rico, ang tingin ay nasa malayo. Sabi ko noon, bakit hindi Hacienda de Oro o Hacienda Luntian na lang para ipakita ang yaman natin? Ngumiti si Kael, at ano ang sinabi ko sa'yo? Sabi ninyo, dahil ang lupa, ang pera, ang mga gusali, lahat ng yan ay pwedeng mawala. Pero ang diwa, ang kaluluwa, ang pagkatao, iyan ang tunay na yaman na hindi mananakaw ni numan. Ngayon ko lang po lubos na naintindihan yon, Pa. Huminto sila sa paglalakad. Humarap si Kael sa kanyang anak. Ang binatang nakikita niya ngayon sa kanyang harapan ay hindi na ang batang pinoprotektahan niya. Isa na itong lalaki, isang lalaking sinubok ng sakit, ngunit lumabas na mas buo at mas matatag. Masakit ang naging leksyon mo, anak, malumanay na sabi ni Kael. At habang buhay kong pagsisisihan ang naging papel ko sa sakit na yon. Ngunit ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki ko ang lalaking nasa harapan ko ngayon. Natuto po ako sa paraang pinakamasakit, pero kailangan po yata talaga. Sagot ni Rico. Isang maliit na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat sa inyo. Salamat sa hindi ninyo pagsuko sa akin. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ang kanilang mga anino ay humahaba sa ginintuang liwanag ng papalubog na araw. Ang kanilang pag-uusap ay magaan tungkol sa mga plano para sa hacienda, sa mga bagong pananim, sa mga pangarap para sa komunidad. Tumingin si Don Kael sa kanyang anak. Noong una, ang layunin niya ay protektahan ang kanyang yaman mula sa isang mapanlinlang na babae. Ngunit sa huli, higit pa roon ang kanyang nagawa. Nawalan siya ng isang pekeng manugang, ngunit nabawi niya ang kanyang tunay na anak. At para sa kanya, iyon ang pinakamahalagang yaman sa lahat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang paglalakbay na nagturo sa atin ng isang mahalagang aral. Ang kwento ni na Don Kael, Rico at Halina ay isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nakikita sa kinang ng kanyang kayamanan, sa ganda ng kanyang mukha, o sa tamis ng kanyang mga salita. Ang tunay na kulay ng pagkatao, ang diwa ng ating kaluluwa, ay nasusukat sa kung paano natin tinatrato ang mga taong nasa ibaba, lalo na kapag walang sino mang nakatingin, sapagkat ang kabutihang hindi naghahanap ng kapalit ang siyang pinakadalisay sa lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwento natin ngayong araw. Ano po ang masasabi ninyo sa kwento ni na Don Kael at Rico? Naranasan nyo na rin po bang mabigo sa pagtitiwala? I-comment nyo lang po sa ibaba ang inyong mga saloobin at kung anong klaseng kwento pa ang gusto ninyong mapakinggan sa mga susunod nating paglalakbay. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan
At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli, kilig bawat sandali.